Halos atakiin sa puso ang mga pro-Marcos matapos masilayan ang libu-libong taga-suporta ni Rodante Marcoleta sa Philippine Arena. Mga nilangaw na mga campaign ng mga galamay ni Marcos naglalaway na lamang sa kanilang nasilayan. Record-breaking, iba talaga ang kapangyarihan kapag tunay ang serbisyo mo. Tila malaparaiso ang naganap na meeting di abanse ni Rodante Marcoleta sa Philippine Arena na kung saan ikinamangha ng taong bayan sa di inaasahang daming dadagsa sa naturang pagganap. Totoong nasisilayan ng taong bayan kung gaano kaepektibo ang pamumuno ni Marcoleta. Bukod dito, talagang hindi magsisisi si Marcoleta na siya ay pumanig sa mga Duterte at nagpa-endorso sa kasalukuyang Vice Presidente Inday Sara Duterte. Dahil dito, maliwanag pa umano sa sikat ng araw na may nakatayang spot na para sa magiging senador ngayong halalan. Kalakip rito ay hindi maiwasang ikumpara ng taong bayan ang mga nagdaang campaign o meeting de abanse ng mga Marcos na umano'y malayong-malayo sa dami ng mga taga-suporta sa mga loyalista ng mga Duterte. Antipolo City represent sa Rodante Marcoleta for Senator meeting de abanse. Napuno ang Inari Center noong March 16, 2025 kaya minarapat ng ating susunod na senador na ganapin sa mas malaking venue sa Philippine Arena sa Bulacan lang naman. Kung saan may 55,000 seating capacity ang paglalahad ng kanyang mga plataporma, sabay pasalamat na din sa mga gusto niyang magpatuloy sa pagiging mambabatas. Sa sobrang daming dumalo, hindi nagkasya sa Philippine Arena. Mabuti na lang, binuksan din ang katabing stadium kung saan may seating capacity na karagdagang 20,000. Pati ang parking lot ay nilagyan din ng LED wall dahil sa daming dumalo. Karaniwan, pag pumupunta ako sa Philippine Arena ay para manood ng concerts kasama ng aking pamilya. Ngayon naman ay kasama ang buong konseho. Mga kinatawan ng ating mga congressman at lahat ng 16 na barangays para suportahan ang kandidatura ng ating kababayan sa lungsod ng Antipolo na si Congressman Rodante Marcoleta na tumatakbo bilang senador ng Pilipinas. Minsan ang nagkaroon ng boses ang ating lungsod at lalawigan ng Senado. Sana maulit, kaya tulungan po natin siyang makapasok at mailuklok sa pwesto. Sa pangyayaring ito ay hindi pa raw nagtatapos ang bilang ng mga supporters ni Marcoleta dahil bukod rito ay may nagpahayag rin ng kanilang suporta sa bigong pagdalo sa naturang pagganap. Pahayag niya, I was invited to host pambansang simangot Attorney Rodante Marcoleta's meeting de avance at the Philippine Arena tonight. And it would have been an honor, but I had to decline due to research work that needed my full attention. These are the quiet sacrifices we make in service of the greater good. It feels right. Magaan sa konsensya kapag alam mong mabuti at para sa ikabubuti ang ginagawa mo. I still stand by what I said before. I believe Marcoleta would be a strong and necessary voice in the Senate. I met him once after speaking about him on PGMN, and I saw the depth of his convictions up close. I rely a lot on instinct, and when I met him, there was no internal resistance. That only happens when I sense I am in the company of someone whose integrity holds. He is not quick to trust, and in politics, that is often a sign of wisdom. In politics, it is dangerous to trust too quickly and foolish to assume anyone will be on your side. He asked a sharp question, holds firm to his belief, and seems to respect others who do the same, even when they disagree. Talking to him is like being cross-examined. He challenged you to be precise. The Senate needs his kind of mind. The country needs more of his kind of accountability. Napansin din ng mga political analyst ang sobrang katahimikan ng mainstream media kalakip rito.
Tila hindi umano pinapublish ng mga bayarang media ang mga matagumpay na pangyayari kapag Duterte na ang pinag-uusapan. Kaya naman, mainstream media kino-call out na ngayon. Napuno ng mga taong taga-suporta ni senatorial aspirant Rodante Marcoleta ang Philippine Arena at ang Philippine Sports Complex. Bakit walang media coverage? Nasaan na sina GMA News, ABS-CBN News, Frontline, TV5 News? Bakit tila tahimik ang malalaking TV network sa nangyayaring kaganapan ngayon sa Philippine Arena? Grabe, ang dami ng tao ngayong May 6, 2025. Punong-puno ang Philippine Arena sa suporta para kay number 38, Rodante Marcoleta. Bakit parang ayaw itong ibalita ng mainstream media? Tahimik sila kapag hindi nila panig ang kandidato? Buong-buo ang suporta ng mga tao, dala ang mga tarpulin, pamaypay at t-shirt na may mukha at pangalan ni Congressman Marcoleta. Tunay na damang-dama ang pagmamahal ng sambayanan. Kagahapon ngayong araw sa Philippine Arena, siksikan, sigawan, buong suporta. Hindi ito basta rally, ito ay pagkilos ng taong bayan para sa tunay na pagbabago. Ibalita niyo to. Huwag kayong manahimik. Ang katotohanan ay hindi kayang itago ng katahimikan. Hindi pumasok sa senatorial surveys pero yung attendance 100 times sa respondents ng mga surveys. Rodante Marcoleta for Senator. A powerful ending to a powerful movement. Thousands stood united at the Philippine Arena to show that the fight for truth, service, and principled leadership is far from over. Senatorial candidate Rodante Marcoleta closes meeting di Avance with one clear message. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Thank you to you all who showed up, stood tall, and believe. Now, let's bring to the ballot number 38 sa Senado, tapang at gawa. Mga taga-suporta ni Marcoleta, pinuno ang Philippine Arena. Punong-puno ang loob ng Philippine Arena sa naganap na meeting di Avance ng kumakandidato sa pagkasenador na si Rodante Marcoleta. Nagsasaya at hindi makapag-antay na masilayan ng mga taga-suporta ni Marcoleta ang kanilang pinupusuang kandidato.